USCIS New Rule 2025. No more checks or money orders, electronic payments required. Kung plano mo pa rin bayaran ng USCIS gamit ang cheque o money order, hintuan mo na ito. Dahil simula noong October 28, 2025, hindi natatanggapin ng USCIS ang inyong aplikasyon. Hello everyone, welcome back to the Swanberg channel. This channel we share tips, how-to videos, motivational quotes, and vlogs. Hi everyone! Napaka-importante ng video na ito lalo na kung nagfa-file ka ng adjustment of status, green card, or petition o anumang paper application sa USCIS. Nag-anunsyo ang USCIS ng malaking pagbabago. Wala na silang tatanggapin na cheque o money order para sa paper filed forms. Sa video na ito ay papaliwanag ko ano ang eksaktong pagbabago, sino ang maapektuhan, anong mga paraan ng pagbabayad ang tinatanggap ngayon, sino ang maaaring exempt, at paano maiwasan ang delay o rejection, kaya siguraduhin panoorin hanggang sa dulo ang video na ito. Ano ang bagong USCIS rule? Opisyal na inanunsyo ng USCIS na simula October 28, 2025, tanging electronic payment na lang ang tatanggapin para sa paper-filed application. Ibig sabihin, wala ng cheque, wala ng money order at wala ng cash. Ito ay para sa paper forms na ipinapadala sa USCIS, hindi lang sa online filing. Sinabi ng USCIS na bahagi ito ng government-wide transition sa electronic payments alinsunod sa Executive Order 14247. Anong mga paraan ng bayad ang tinatanggap ngayon? Kung nagfa-file ka ng paper application, ito lang ang paraan ng pagbabayad na tinatanggap nila. Option 1, credit o debit card. Gumamit ng Form G-1450, pinapayagan itong i-charge ng USCIS ang inyong card. Tinatanggap ang Visa, Mastercard, American Express at Discover. Option 2, ACH debit or US bank account. Gumamit ng 4G-1650, direktang ibabawas sa US bank account ang bayad. Mahalagang paalala, ang bank account dapat nasa US, hindi tinatanggap ang international banks accounts para sa ACH. Paano pag online filings? Kung nagfa-file ka online sa inyong USCIS ang account, walang pagbabago. Ang USCIS patuloy na tumatanggap ng online payments, gumagamit ng pay.gov secure na government platform, hinihikayat ang mga aplikante na mag-file online kung available. Ano ang mga advantage na pagfa-file online? Ang una ay mas mabilis ang processing. Pangalawa, mas kaunti ang errors. Pangatlo, instant confirmation ng bayad. Pang-apat, mas mababa ang chance ng rejection. At ang panglima ay madali mo itong ma-check anytime. Bakit hindi na tinatanggap ang checks at money orders? Ayon sa USCIS, napag-alaman nila na mahigit 90% ng payments ay cheque o money order. Ito ay nagdudulot ng pagka-delay sa processing, nawawalang mga payments, fraud risk. Kung ikukumpara sa electronic payment, ang electronic payment ay mas mabilis, mas secure, at mas madaling matrack. Sinabi ng USCIS na ito ay isang no-brainer move. May mga exemptions ba? Oo, pero limitado lamang. Maaaring mag-qualify ang ilang aplikante gamit ang Form G-1650. Ibig sabihin nito exemptions for paper fee payment. Ang isang halimbawa ng exempted ay ang ilang humanitarian cases, special na government-related situations. Tandaan, karamihan sa aplikante ay hindi exempted. Huwag mag-assume na exempt ka kung hindi malinaw sa USCIS. Ano ang mangyayari sa mga final mo o pinasa mo mga documents kung mali ang mode of payment mo? Una, maaaring i-reject ng USCIS ang buong aplikasyon. Pangalawa, ibabalik ang package. Pangatlo, magdulot ng malaking delay. Pang-apat, ay makakaapekto sa priority dates. Ang mga risky na mga case ay ang adjustment of status, family-based petitions at employment-based filing. Tips at mahalagang paalala. Double check kung anong payment form ang gagamitin. Siguraduhin may sapat na pondo sa inyong credit or debit card. Dapat match ang pangalan sa form at card. Pirmahan ang payment authorization form.
Magtago ng kopya sa record ng pinagbayaran. Hanggang dito na lang ang video natin ngayon. Kung nakatulong ang video na ito, ay huwag kalimutang like, subscribe, at share. Lalo na sa mga nagpo-file ng USCIS forms ngayong taon. Ang maliit na pagbabago na ito ay maaaring magdulot ng malaking delay kung hindi ka handa. Patuloy ako magbibigay ng verified US updates sa totoong karanasan ng mga immigrants at step-by-step guidance dito sa channel ko. Salamat sa panunood. Magkita tayo susunod yung video. Thank you and God bless.